Joke lang. So, nandito tayo ngayon. Ma'am, ano po yung way of invite ni Ma'am Shay? Wala? Wala pa? Okay. So, may nagarating pa. Oy! So, inayayahan ko po kayong lahat na tumayo po kasi bago tayo mag-umpisa, idaan ko natin sa panalangin. So, tayo po muna tayo lahat. Let us all keep our presence keep our mind in the presence of God. Heavenly Father, we give you thanks and praise. Lord, thank you for the gift of life. Thank you for giving us the opportunity to breathe again. And Lord, thank you for your blessings, even the overflowing blessings unto us, O God. And even Lord, for this occasion, may you bless the speakers who is giving us information tonight. And Lord, ikaw na pong bahala sa amin na sa aming kaligtasan, sa habang kami ay papauwi na pagkatapos ng fellowship na to. And Father God, salamat at ikaw po ang aming Panginoon na lagi naming tinataas. Disolvias and give you thanks in Jesus' name. Amen. Pwede na pong umupo. So, okay na po. Okay. So, mag-umpisa na po tayo. So, ito po yung regular natin na every Friday, Saturday, and Sunday na MDT. So, ito po, hindi po ako ang speaker. Mag-introduce lang po ako. So, una po, ako po si Julius Labata. 8 years na po dito sa Dubai bilang OFW. My current work is at Museum Gate, Dubai. So, ano po siya, theme park. So, dito po ako nakatira sa Riga. So, sa Pilipinas po, ang lugar po namin ay Mindanao. So, nasa Davao. So, Duterte po na Baluarte. So, ngayon, nandito tayo para sa ating event na kailangan natin. Bakit tayo nandito? Ma'am, ano pong invite sa'yo? Bakit na-invite? Ano pong invite? Ano pong sinabi niya sa'yo? Dinala ka na? Oh, hindi daw sure. Hindi daw siya sure. Hindi daw siya sure. So, yun po. Wala po siyang sinabi sa'yo kung ano. Wala po. Magkatrupa sila. Ganito sila katrupa. Ganun pala katrupa. Okay. So, ito po, lahat po na nandito, maliban po sa bago. Ma'am, bago po. Ay, hindi po. Awan. So, lahat po ang pag-uusapan natin dito is extra income or paano magkaroon ng dagdag na kita. Sino ang gusto ng dagdag na kita? Ayun. So, wala naman siguro hindi gusto na magdagdag. So, magdagdag, wag lang magbawas. Di ba? So, alam naman natin na bilang OFW ay naka-fix po yung sahod natin. So, pero yung mga gastusin po natin, hindi po siya bumababa. Lalo na po, especially sa mga live out na nagbabayad ng renta ng bahay. So, ang bahay po is every year po siya tumataas. So, may iba nga in my part, sa flat namin,
2 times lang last year. Nagtaas kami nung March, pagdating naman ng November, tumaas. Kasi yung real estate is tumaas 2 beses. So, yun ang isa sa masakit para sa ating bilang OFW, lalo na pag mga libaw. Unlike sa mga naka-accommodation kasi wala silang binabayaran. So, isa din yun na kailangan natin mag-dagdag ng kita. Di ba? So, lahat dito pag-usapan is extra income. Kung paano tayo dagdag ng income. Pero yung speaker natin ngayon, idol ko po yun. Kasi siya po yung lagi kong nakikita bawat punta ko rito. So, everyday, kumbaga, siya yung full-time na masipag na laging nagpupunta dito sa office. At saka siya po yung lagi naming nakikita na masigasig na Grabe yan! na magpapaliwanag kung sino yung gustong magkakaroon ng extra income. Tsaka, napakagwapo nito. Sino ba kawin niyan? Si Watulay! si Wasili. Sino kilala si Wasili? Ako! Walay sili. So, yun po siya. Ngayon, para po i-welcome natin siya, kailangan lang po natin siyang yung sa pantaboy ng mga malas ba. So, may tradisyon po tayo na ang grupo na para po kasi yung iba is may pungsoy kung paano siya magtaboy ng ano. Pero sa atin is meron tayong tradisyon para yung mag-ingay. So, mag-ingay siya in terms na i-welcome natin siya. So, una is pag sinabi kong 1 milyon, isang padyak, isang palakpak, at isang WOW! Yun. Yun, di ba? Wala ka, ako din, nagulat din eh. Nagulat kayo lalo na ako. Di ba? So, hindi po yun siya, kumbaga, sunod-sunod, kundi isang bagsak lang po yung lahat. So, 1 milyon, isang tadyak. Sampol. Sige, kayo, sampol kayo ha. Kala mo ha. Sige, sampol tayo. Basta, pag sinabi 1 milyon, isang padyak, isang palakpak, at isang WOW! Samayon siya. 1 milyon! Oh! Parang nagising kayo ha. Pinapawisan ako ah. Hindi pala madali salita dito sa harap, no? So, sir, dito na sa harap. So, sige. I-welcome natin siya. Bakit natatawa? Hindi pa nga. Sige. Pag sinabi ko 1 milyon, isang padyak, isang palakpak, isang WOW. Pag 2 milyon, dalawa lahat ha. Pag 3, simple ito. Tapos, pag sinabi kong multi-million, bago yun ha. Bago. Pag multi-million, maraming palakpak, tayo, para papasok siya. Okay? So, wala na sampol ha. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Multi-million! Welcome, Mr. Carlo Ranulo! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm tired of things have been. Good morning! Gabi na no, tapos good morning. Grabe no. Maganda kasi pag good morning. Iba kasi ang ibang impact pag, alam mo yun, bagong gising, bagong umaga. Good morning eh. Oo, bagong, alam mo yun. So anyways, at least, uy, grabe yung dami na natin ha. Dati, konti lang, pero at least ngayon, nag-gather na natin, natin talaga. Every
Friday, Saturday, and Sunday, meron talaga tayong event dito. Gagawin namin. But thanks God kasi dati kukonti lang talaga. Siyempre, lumating yung mga pandemic eh. But then again, pakilala muna ako. Oy, ma'am, parang sabi mo kanina, nakita mo ako eh. Oh, ay, hindi naman. Hindi naman ako artista, paano nakikita mo sa TikTok? Wala akong ginawang masama ah. Ikaw may sila. Sinong bago dito? Sinong bago? Sila. Sinong guest? Si sir, parang, ano? First time. First time. Okay. Anong name mo, sir? Bob. Marty. Bob. Okay. So, si ma'am din, anong name? Rose. Okay. Oo nga. Kasi pag winter, namumulaklak kasi yung mga rose. Ayan. Diba? But anyways, again, ang pangalan ko is Carlo. I've been here as OFW for 10 years na rin. Iniwan ko lang kung ilang years na kayo dito, but sabi ko nga, ako, matagal na rin akong OFW. But then again, na-realize ko na hindi naman talaga tayo habang buhay magtatrabaho as OFW. Diba? Kasi hindi naman talaga, wala namang citizenship dito sa UAE. Diba? So, sabi ko nga, at the end of the day, uwi pa rin tayo sa Pilipinas, pero karamihan sa mga OFW, ang bagsak pa rin is pagnenegosyo. Ewan ko lang kung may mga business na kayo dito, but then again, let's be realized na ang hirap na puro trabaho lang tayo sa ibang tao. So dito naman sa community na meron kami dito, at least makita nyo, ma-witness nyo kung anong pinaggagawa namin dito. Kasi we are just sharing the business opportunity for free lang naman. Depende lang sa inyo kung i-work out nyo. Kasi kung ano bang sitwasyon na meron tayo ngayon, resulta yan sa mga desisyon natin noon. Diba? Sabi ko nga dati, 2 years lang ako mag-abroad. Pero, imagine mo, 2 years daw. Tapos naging 10 years. So, it will always depend na naman sa mga sitwasyon eh. Sa situation talaga. So, again, gusto ko lang malaman nyo na bago ako na-involve dito, medyo, meron akong pagduda talaga. Medyo, sabi ko nga, anong pinaggagawa nila? Tapos, nagbabagsak pa ng 1 milyon. Parang ang OA, no? Ang OA kasi, ang psychological mindset ko dati is, saktuhan lang, gano'n lang. Okay lang ako sa sahod ko dati. I've been working for a grand service sa Qatar Airways. Ang sahod ko naman dati is around 3,000 lang. Okay lang, maliit. Pero, sabi ko, okay na ako dito. But then again, nung na-invite ako before, 3 years ago, tapos dumating ako, alam mo yun, parang ganito rin eh, pinaupo ako sa gitna. Parang, sa'yo ma'am. Kaya sabi nga, pag nasa unahan ka daw, tapos matalsikan ka ng laway ng speaker, baka mawahan ka ng virus. Sa bagay, but anyway, sabi ko, sige, try natin. Eh medyo nauuwihan ako kasi sigaw ng 1 milyon eh. Eh yung psychological mindset ko, sabi ko, 1 milyon. Ang hirap kaya kumita ng 1 milyon. Tapos nagsisigaw ng 1 milyon. Medyo okay, di ba? Pero nung sinabi ko, lahat naman sila gustong kumita ng pera eh. Yun nga eh. Yun lahat ng tao gustong kumita ng 1 milyon. Pero ang karamihan, ayaw nilang ipasok sa utak nila na pwede pala. Kasi bakit yung henerasyon ngayon, yung bago ngayon, ang dami nang kumikita eh. Sa online pa nga eh. Di ba? Sabi ko nga, posible talaga kung i-work out at gagawin mo talaga. Kasi wala talaga yung posible pag gugustuhin mo eh. But then again, dito, gusto ko lang makita nyo kung anong sistema na ginagawa namin dito. So, today, we are talking about the business. I'm not sure if you are into business, but then again, sabi ko nga kanina, majority ng mga OFW umuwi for good sa Pilipinas, ang bagsak pa rin is pagninegosyo. So, sabi ko nga, aantayin ko ba na aabot ako ng 65 to 70 years old bago ako magtayo ng negosyo or bago ako magsimula sa negosyo? Sabi ko, kaya ko pa ng katawan ko, hanggat kaya pa ng bulsa ko, gagawin ko na. Kasi ang bagsak pa rin, pag ninegosyo pa rin eh.
Aantayin ko pa ba yung time na yon? Kasi alam mo yun, naaalala ko lang yung isang engineer na kapitbahay namin. Imagine mo 20 years siya sa pagtatrabaho sa abroad sa Saudi. Pero, pagdating sa Pilipinas, ang sabi niya pa rin sa amin, ano kayang magandang negosyo? Di ba? Engineer siya, malaki yung sahod niya. Pero doon pa din na-realize at the age of 65, anong magandang negosyo? 65 na siya? Oo. Imagine mo kaya sabi ko, hanggat kaya pa ng katawan ko, hanggat kaya pa ng busa, kung may opportunity na pwede ko namang simulan, habang nagtatrabaho at pwede ko namang simulan at gagawin ko sa mga extra time ko at hindi naman masasagasaan yung normal routine ko sa trabaho, go ako. Basta legal, etikal, moral at wala kang niloloko at tinatapak tao, ay nako. Sabi ko, go ako kasi sayang din ako . Take note, walang masamang magdagdag Ang masama dun ma'am, yung kinukulang pa tayo, hanggang nangungutang pa, nagkapatong-patong pa, tapos nangungutang, nagkapatong-patong, lumalaki yung interest pang bayad ng utang, doon na kasi nagkandeletse-letse ng buhay ng isang OFW. Yung sangla passport, sangla ATM. Alam mo yun, kaya yung iba, stuck na talaga dito. Di ba ang hirap, no? Kasi naranasan ko yun . Sabi ko basta kung kaya ko, gagawin ko. Kaya ito naman, again, I've been doing this business for 3 years na. Since nasa Qatar pa ako, umuwi sa Pilipinas and then nag-jump in dito sa UAE kasi na-realize ko maganda ang market pala dito sa UAE. Kasi majority ng mga OFW, may trabaho talaga Imagine mo. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is yung company na wino-work ako, yung business na pag-uusapan natin. But anyways, familiar kayo Maximum 88 Corporation. Ma'am, anong name mo pala ulit? Rose, okay. Rose and Bob. So ito yung name ng company natin, but again, kunin ko lang yung clicker ko. So, okay. So, Maximum 88 Corporation. Kung first time siyang nakita, you can search Google, Facebook, anywhere, any social media platform, lalabas yan. So, okay. We are in Maximum Health, Infinite Wealth. Pag-usapan natin kung sino yung mga founders and officers. Hindi siya nag-workout pa. Dito mo tayo. Dito mo tutok. Ha? Dito mo tutok yung garment. Sige. Ayun lang. Okay, sorry for technical error lang. Ano mo muna? Ayan. Okay na? Parang ano talaga. Sige, ganito na lang. Mag-manual na lang tayo. So, okay. Okay, sige. Ito yung company natin, Maximum 88. But then again, sabi ko when it comes to business, hindi talaga nawawala ang products and services. Sabi ko sino ba ang nakapag savings ng 10,000 pesos every month? Sino ba? Siguro kung nasa kagandaan, kung nasa level kayo ng mga engineer or supervisor, manager, posible to. I mean, madali lang to. But normal yung sahod, Maganda yan. ang hirap to. Kasi bakit? Sabi ko 10 years na ako nagtatrabaho sa abroad pero ang hirap pa ng mga sale dito. Kung nag-raise ka lang 2,500 to 3,000, ang hirap kasi magbabayad ka pa ng renta, tubig, kuryente, tapos pagkain mo pa, transpo. So, ang pag-usapan natin, kung ano ang mga produkto ng company natin. So, naka-align naman tayo sa health, wellness, and beauty products. Which I believe, pag sinabi natin health, wellness, and beauty products, hindi talaga siya mawawala sa market. So, ito yan. So, ang capital naman na kailangan natin para makapag-start sa business is konti lang naman. Kasi, bakit may capital? Ang hirap naman kasi, ang tao kasi pag nakarinig ng kapital, nakahingi ng kapital, yung iba kasi nagdidilim yung mga paningin nila. Yung iba mga nagpapalpitate Imagine mo, ma'am, pag sinabi nating negosyo, karamihan ang iniisip is may kapital talaga. Totoo naman, pero para sa akin ang pinaka-importante para makapag-start ka ng negosyo is hindi kapital. Alam mo ano? Is dapat malakas ang loob mo. Kahit gano'n pa kaliit or kalaki yung capital mo, pag hindi malakas yung loob mo, hindi mo siya talaga gawa ng paraan. Ma'am, ang capital naman na kailangan natin is 1/4
65 AED. Kailangan ba ng talino? Cash. 1,465 AED. Ay, ang laki. Kasi pag normal na sahod mo, 2,500, 3,000 ang laki ito. But then again, we have promo naman. Kasi meron tayong promo, 1,395. Cash naman siya. Promo siya. 1,395. But then again, malaki pa rin. Imagine mo, 1,395. Malaki talaga siya. But since, kung familiar kayo sa tropa ng bayan, yung tabi, ayan, okay, nag-workout na yung natin, clicker. So, okay. So, back to, na tayo. At least, thank you. Salamat. So, ayan, ay yung mga founders pala, nakalimutan ko. Ito yung mga magigiting at yung owner ng company natin, founders and officers, si William Chavez, Doc Pat, Mark Anthony Dapiton. Sila yung mga icons. So, then, of course, ma'am, sir, ang branches natin is nag-start talaga. Meron tayong 5 branches, nag-start talaga sa Pilipinas. Sa Manila, may branch tayo sa Manila. May branch din tayo sa Cebu, and then meron din tayong branch sa Cagayan de Oro. Sino yung mga taga-Cagayan dito? And then of course, sino ang mga lokal dito? May mga lokal ba? May branch din tayo sa dito, sa loob ng Algorno. Palakpakan naman natin yung Algorno. Kasi wait, imagine mo ang hirap makapasok ng isang company dito kasi sandamakbak ng mga papers ang legalities ang hinihingi na dito. Ang mahal kaya ng renta. And good thing, meron tayong branch sa US. Kaka-open last October 27, nag-open lang siya. So we have 5 main branches ng company natin. But then again, sabi ko kanina, ang company natin, it was started actually 2018 sa Pilipinas. But dito naman sa Dubai, nag-start siya 2019. And sa Pilipinas, 2018. So naka-receive na ng mga 14 major awards. Ang kagandahan dito, na-awardan din tayo as the most trusted business opportunity company. Pinapalak-palak yan. Of course. And then also, again, sabi ko kanina, when it comes to business, hindi talaga nawawala ang products and services. But then again, pag sinabi kong products, kasi naka-align tayo sa health, wellness, and beauty products. Which I believe na hindi talaga ito nawawala sa market. Especially beauty products alone. Ma'am, paano nyo ma-maintain yung kagandahan nyo pag hindi kayo gumagamit ng mga produkto? Kasi bakit? Even beauty products alone eh. Di ba? Tatanungin ko kayo, sa ngayon ba ma'am, meron ka bang kakilala ma'am, Rose, na ang hinahanap is pangpapangit? Wala. Di ba? Lahat naman siguro ang hinahanap pang maganda, pang pagwapo, pang bata, pang pa-sexy. Even health, wellness products, hindi talaga mawawala sa market. Kasi bakit ma'am? Sir, wala naman siguro taong gustong magkasakit, di ba? Grabe yan! Diba? Lahat naman siguro gustong maging healthy. Pero ma'am, imagine mo, nung dumating yung pandemic, doon na na-embrace ng karamihan ang tinatawag na health is wealth. Kasi bakit? Kahit gaano pa kalaki yung sinasahod natin, kahit gaano pa kalaki yung savings natin, sir, pag tinamaan tayo ng matindi at seryosong sakit, ay nako, ubos yan. Kung may ubusin. Yun lang. Yun lang. So, yan. And then, pangatlo, wala naman siguro taong gustong maghirap ang buhay. Lahat naman siguro gustong umangat, umasenso, yumaman. Kaya nga tayo nag-abroad eh. Kasi, gusto natin kumita ng medyo mas malaki pa kumpara sa kinikita natin sa Pilipinas. Pero ang problema at ang nangyayari, karamihan ng mga OFW, is kinukulang pa rin. Di ba? So, sabi ko nga, health and wellness beauty products, hindi talaga nawawala sa market. Ito naman yung marami na market natin mga produkto. Meron tayong 4 na klaseng sabon, Cogen, Roots, Vert, and Glutagen. I'm not sure if you're familiar with this one, pero you can search sa Pero ang kagandahan dito, itong Cogen, tsaka Glutagen, ito yung karamihan tinatawag sa Korean. So, yung Cogen na pang-moisturize ng skin, yung Glutagen naman pang-pag-glass skin. And Roots naman nasa gitna, it's anti-aging, so pangpawala ng wrinkles, pamapinkish ng balat, pangpaglow ng skin, and then yung Vert naman, for all kinds of skin diseases. Like pimples, acne, melasma, even pang feminine wash sa mga babae, pwede ito. Diba? And then meron tayong juice. Yes, meron tayong juice Tamaraw. Actually, yung dalawa yan, yung dalawang Tamaraw at juice, on the process pa galing sa Pilipinas. But again, sana ma-approve na siya. So, and the good thing here, baka familiar kayo sa term or tawag na spirulina. Spirulina. Sinong ba, familiar ka sa spirulina?
Tabi mo sa Ang spirulina kasi ma'am, sir, it's a powerful blood cleanser para sa mga may high blood, diabetes, myoma, goiter, cancer, arthritis, or kahit anong sakit sa mga dugo ng tao. And kagandahan dito sa mga mag-partner, pwede rin to kasi pwede siya para makabuo ng baby. Kasi i-cleanse talaga yung dugo eh. And then sa mga baby mo naman, meron siyang cherry-for content saka memory enhancer. That's the advantage. And sa mga babae pala, take note ha, kasi grabe. Meron akong kakilala na, imagine mo, 8 months na siya hindi dinugo. Meron ka bang kakilala mo ganun? 8 months na hindi dinugo. Imagine mo, 8 months. Sabi nga niya, akala niya buntis. Akala niya buntis talaga kasi 8 months eh. Pero nung na-realize niya, ba't naman ako mabubuntis kung wala naman akong jowa? Di ba? Yun pala, may problema siya. Kaya ang tinitake niya itong spirulina. Grabe to, promise, it's proven and tested na talaga to. And then meron tayong max diet. Sa mga gustong magpa-sexy, magpa-lose ng weight, mga babaihan. But then again, sa nakikita ko, mga sexy naman kayo, hindi na kailangan magpa-max diet eh. Pero para naman to sa mga tao constipated. Di ba, imagine mo, Ma'am Rose, ilang beses ba tayo kumakain sa isang araw? 3, 5, or may stocks pa. But imagine mo, ilang beses ba tayo nagdudumi sa isang araw? 1, 2, minsan wala pa. Pero karamihan kasi may mga constipated na tao eh. Umabot ng 3 days to 1 week na hindi pa sila nakapag-discharge. Mahirap yung ganun ha, kasi that's the common cause ng colon cancer. At tayo babang natin magkaroon tayo ng ganun. At least ito naman, ang max diet, ang solusyon para i-release yung mga toxic sa loob ng katawan natin. I-release yung mga old foods na stock up sa loob ng katawan natin. At hindi lang yan, kasi meron pa tayo vitamin C, Maxi, sodium ascorbate, 50 times more vitamin C compare sa orange. And then, eto, paborito ng kababaihan, Sakura L-glutathione, highest form ng gluta, Japan formulated naman siya. But ang advantage nito, ang alam ng karamihan, kasi pag gluta yung pinag-uusapan, is pamaputi lang. Hindi nila alam, Ma'am Rose, Sir Bong, na ang gluta is liver cleansing pala. Kini-cleanse yung liver mo, naging healthy siya, ang effect niya, ang positive effect niya, is nag-glow yung skin mo, at pumuputi ka. Yun yung kagandahan. And then last is yung Maxi Gold. Yung coffee naman is organic coffee. Yan yon. So, ito yung mga products na minamarket natin, ma'am. So, para makapag-start tayo sa business, of course, meron lang tayong 4 easy steps para makapag-start. First, you need to be part of the company. Sign up now, buy a package. O bakit tayo bibili ng package? Ma'am, imagine mo ha. Di ba mabili tayo ng mga products sa labas? Ang tanong, kumikita ba tayo o nakapag-start ba tayo ng negosyo habang bumibili sa labas? Hindi, di ba? Pero imagine mo, dito kay Maximum 88, bibili ka lang naman ng package. This will serve as your personal stocks. Personal stocks serve as your personal inventory. But then again, sabi ko kanina, pag sinabi nating negosyo, ang iniisip ng karamihan is may capital. Pero, sabi ko nga, ang pinaka-importante is dapat malakas yung loob. Kasi bakit? Yan yung capital natin, 1,465, sabi ko kanina. So, may promo tayo, 1,395. But again, you didn't have to pay 1,465 or 1,395 kasi pwede mo namang gamitin. Kung familiar kayo sa tropa ng bayan, kasi si Tabi, pwede mo palang gamitin para makapag-start ka ng business dito sa UAE. Sa halagang 513 lang. Starting capital mo siya, pero ito pa rin yung total amount niya. 1,465. Imagine mo ha, do you think sa ganito kaliit na halaga, makapag-start ka ng negosyo dito sa UAE? Parang alanganin eh. But dito, sa company na to, ito yung binigay or privilege na binibigay ng company para makapag-start ka sa maliit na halaga. And kagandahan dito, Ma'am Rose and Sir Bob, hindi lang yan, kasi kung meron kayong top, sa Tabi top, kasi you can start 367 dirhams lang. Ang total amount pa rin is 1,465. Kaya sabi mo, imagine mo, 367 dirhams. Pero nga lang, maliit or malaki man yan, 513 or 300 plus, hindi naman natin pinupulot yung pera dito sa UAE. Diba? Dugot pawis ng kababayan natin yan. Para kitain yan. Kaya sabi ko, kung maglalabas man ako ng pera, dapat alamin ko muna kung ng value or kapalit nito. Kasi, wala eh.
Dugot pawis lang to, bayan natin pinagtatrabahoan niya eh. Kaya tingnan mo ma'am ha, Ma'am Rose and Sir Bob, sa halagang 513 or 300 plus, you will receive automatic 2,000 worth of products. Meron kang makukuha 2,000 worth of products on the spot kaliwaan at ikaw pa mismo ang mamimili. Imagine mo ha, ikaw ang mag-create ng sarili mong package, hindi katulad sa ibang company na nakaset na yung package A, B, C, but dito, ikaw yung mag-create. But aside from the products, you will be having a Pioneer insurance. Sinong may insurance dito? For sure, lahat naman siguro may insurance covered ng company, di ba? But the question is, ang family ba natin sa Pilipinas is insured ba? Or may insurance ba? Eh ma'am, sir, alam naman natin, lalong-lalo sa probinsya, hindi usong-uso ang insurance, di ba? Just in case of emergency naman, wag naman sana, at least pa-insured natin sila. Ito naman yung binibigay ng company. Aside from the insurance, magkakaroon din kayo ng online portfolio. This will serve as your monitoring of your business. Magkakaroon kayo ng username and password. Ito yung monitoring. Hindi nyo kailangan pumunta ng office from time to time, every day, because basta may internet ka, may cellphone ka, or laptop ka, mamamonitor mo talaga siya. Dito mo kasi makikita yung income mo today, weekly, monthly, yearly, depende yan kung gaano mo sa sinaryoso yung business natin. But, sino ba ang bumibili sa online dito? Temo, Shopee, Lazada, Amazon, Alibaba. Sino ba ang bumibili dito? Almost lahat, di ba? Ang tanong, kilala niyo ba kung sino may-ari ng shop na pinagbilhan niyo? Hindi, di ba? Almaya. Imagine mo ha. Dito, bibigyan din kayo ng sarili nyong dropshipping account. Imagine mo ha. Dropshipping account, maximum 88 online shop, 24/7 open, unlimited stocks pa, nakapangalan talaga sa inyo. Di ba sa mga distributors dito? Sinabi niya, of course. Bihira rin kasi ang magbibigay ng isang company ng ganito. Kasi ang mahal magpagawa kaya ng platforms na to, dropshipping. Pero imagine mo, bumibili kayo sa labas, sa mga shop na yon, pero hindi nyo may-ari kung sinong owner sa shop na yon. Pero sinong kumikita? Sila, di ba? Ma'am, ang gagawin mo lang kasi dito, shop mo siya, ipopromote mo lang siya, ipopost mo lang sa mga social media mo, sa Facebook, sa TikTok, Instagram, or YouTube. Ang kailangan lang naman, once na bumili sila, automatic, every products na binili nila, hindi na kasi ikaw ang magpa-process, mag-deliver, kasi company na ang bahala. Grabe talaga. Grabe. Meaning, hassle-free. Imagine mo ha, nag-share ka lang naman. Pero kumita ka pa ng 30% kada isang products na binili nila. It's because of the dropshipping platform. Habang nagtatrabaho ka, nag-generate yung income mo or yung shop mo, kahit sa ang platforms na yan. So, aside from that, may 30% discount ka pa to 50, and then also may training academy din tayo. Dito kasi, ma'am, sir, tuturuan kayo how to start, how to run, how to stay, how to expand the business, even self-development, matutunan mo. Product trainings, lahat ng gusto mong malaman about the business, online and offline. At ang pinakamaganda dito kasi, ang business opportunity. Imagine mo, it's one time, lifetime capital na pwede kang kumita from 200 dirhams per day up to 30,000 dirhams per month. Siyempre, hindi ko naman sinasabi dito yung kikitain natin ha, kasi it will always depend kung gaano mo siya, sineryoso yung business natin. But then again, ma'am ha, di ba sineryoso nga natin yung business natin. Sineryoso nga natin yung trabaho natin. Minsan, pinapagalitan tayo ng boss natin, hindi natin alam. Hindi natin kontrolado yung trabaho natin. Anytime, pwede tayong kick out ng boss natin. But imagine mo, sineryoso pa rin natin. Nagtsatsaga pa rin tayo, umabot na lang years. Pero dito sa business na to, wala kang boss, wala kang amo, wala kang kontrata, walang magagalit sa'yo kasi ikaw yung may control 100% sa business mo, i-work out mo lang talaga. It's one time, lifetime capital. Actually, ang trabaho hindi mo pwedeng pamana sa mga anak mo in the future. Pero itong negosyo na to, pwede talaga. So, ito yung ROI or return of investment once you started the business. But then again, that's the first step. The second step is, of course, ma'am, if you want to master your craft, of course, pag-aralan mo natin yung business. Pag-aralan natin, we need to start and study the business
So ang pinaka-biggest investment naman nito is yung oras talaga. Kasi kahit, kunyari, yung trabaho mo, hindi ka naman gagaling dyan sa una pa lang, di ba? Of course, pinaglalaan mo ng oras yan. And then yung pangatlo is we need to build a team. Kailangan lang natin, ma'am, sir, is kailangan lang natin maghanap ng 2 or 4 na tao magiging ka-partner natin sa business. Kasi ang hirap naman pag mag-isa lang tayo eh. Imagine mo, ma, pag ikaw lang yung nagtatrabaho sa negosyo mo, of course, limited lang kikitain natin. Pero pag marami kayo, naliles yung effort mo, nagtutulungan kayo, tapos ma-multiply pa yung kita niyo. Yun yung kaibahan. Pag meron kang ka-partner na seryoso sa business. Ma'am, even nga sa relasyon, di ba dapat seryoso din? Kasi pag hindi kayo seryoso sa isa't isa, for sure, maghihiwalay din naman kayo, di ba? Maging same din dito sa business. Sa trabaho, same din. Di ba? Kaya sabi ko, kahit anong mga aspeto ng buhay, dapat talaga seryosohin. How much more sa negosyo mo talaga. And then, pang-apat is what we call, we need to consume and share. Mahirap naman kasi mag-share kung hindi pa natin nasi-consume ng mga produkto, di ba? Kasi hindi mo ba alam kung anong mga benefits or effect yan eh. Sabi nila, you need to be a product of your own product. Kasi ang hirap mag-share kung hindi mo pa alam kung anong effect yan. Sabi ko nga, ito yung 4 easy steps. Madali lang, di ba? Hindi mo kailangan maging graduate or college graduate para intindihin to. Kasi bakit? Even elementary graduate, madali maintindihan to eh. Kailangan mo lang stocks para makapag-start ka sa business. Aralin mo lang, you need to invest time. Mag-build ka lang na seryoso mga ka-partner mo sa negosyo. And we need to consume it first bago mo siya i-share sa ibang tao. Ito yung kagandahan. So ang tanong, paano ba talaga tayo kikita dito? Kasi karamihan, ito yung inaantay ng karamihan eh. Kasi, kaya nga tayo nag-abroad para kumita ng medyo mas malaki pa eh. Of course, sa negosyo, doon naman tayo magpo-focus sa kitaan. So of course, yan yun. Meron tayong how to earn. Of course, ma'am, sir, familiar naman, direct selling, di ba? Sino nagbebenta dito? O, di ba? Uy, bilib ako sa mga nagde-direct selling, ha? Kasi, ma'am, at least, mga babae, madali sa inyo, beauty products alone. What's the purpose of this? Direct selling only or you need to import? Okay, ma'am, malalaman mo maya. So, stay put ka lang, makikita. Baka masabot ko lang along the way. Direct selling, ma'am, pag nakabenta ka ng isang produkto, kung gusto mong magbenta ha, kasi wala naman tayong, wala naman tayong quota dito. Walang pressure. No quota. Ma'am, pag direct selling, kada isang produkto na ma-sell out mo, meron kang kita na 30% discount. 30% na kita. How about you can buy that Okay, sige. Sige. Hindi, paano? Di ba? Okay. Sige. Nag-upload ka ng stock niyan. Hindi, pwedeng hindi mo siya ibenta. Yes, you have options, ma'am. But then again, makikita mo, explain ko mamaya after. Ma'am, tingnan mo muna, direct selling alone, you have options. Pwede mong ibenta, pwedeng hindi. But then again, kung gusto mo magbenta, meron kang 30% nakita. But then again, you have options kasi meron tayong tinatawag na dropshipping. How to earn it? Okay, yun na. Next na yan tayo. Ma'am, tingnan mo, Ma'am Rose, ha? Excited si Ma'am Rose. Gusto talaga kumita, eh. Ma'am, gusto ko yung mindset mo. Okay, good, that's good. So, direct selling and dropshipping, you have options. You can focus the direct selling or you can focus the dropshipping. But then again, ma'am, ang sabi mo, baka ito yung iniisip. Kasi the problem of direct selling, problema ng direct selling. Ang hirap Sell. mag-sell, lalo na hindi nila kilala yung product. Yes, exact, ito yan. Pero ma'am, kaya nga meron tayong training. Ituturo yan para malaman mo paano mag-sell out. Actually, meron nga tayong strategy. Yes, of course. Tapos hindi kilala. Paano may introduce na maayos kung hindi kilala? Yun na namang malalaman mo mamaya. Kasi bakit, ma'am? Papunta na tayo down. Don't worry, excited na kasi, ma'am. Direct selling, dropshipping. You have 2 options. But again, tingnan mo dropshipping, ma'am, ha? Okay, dropshipping alone, again, kanina na-discuss ko eh. You have maximum 88 online shop, unlimited stocks, 24/7 open. Ma'am, isi-share mo lang sa Facebook or TikTok, Instagram mo. Kung sino yung mag-click or mag-order sa shop mo, ma'am, tingnan mo kasi hindi na ikaw magpa-process, magpa-pack, magdi-deliver kasi company nang bahala dyan. But then again, tingnan mong nangyari, ma'am. Di ba sabi ko,
kada isang produkto meron kang kitang 30%, di ba? Hindi ka naman nag-deliver, hindi ka naman nag-process. Ma'am, tingnan mong nangyari dito sa Pipar Spirulina. Isang product na sell out sa TikTok, ma'am, 30% of that is meron kang 528 pesos. Peso siya kasi ang nagmamarket ka sa Pilipinas. But then again, tingnan mong nangyari sa isang TikTokers. Ma'am, sa shop niya, 528 ang kita, di ba, pag isa. Eh ma'am, ang nangyari ma'am, nakapag-sell out siya ng 1,000 pieces na Pipar in 1 month. Ma'am, computin natin no, ma'am. 528 times 1,000. O meron siyang kita for 1 month na 528,000 pesos. Pinapalakpakan niya. Kasi imagine mo ma'am, hindi siya nag-deliver, hindi siya nag-process. Ang ginawa lang niya is nag-promote lang siya sa shop, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, kahit sa app platforms. Pero, kumita siya. But tinagin ma'am, aside from direct referral, direct selling and dropshipping, we have what we call the direct referral. O ma'am, tingnan mo. Bakit ka napunta dito? Kasi meron nag-refer sa'yo. Ma'am, kada taong ma-refer mo, you will earn 200 dirhams. 200 dirhams, maliit or malaki? Baka kayo ma'am, maliit lang to eh. Sir, maliit or malaki? Malakit! Malakit! Malaki? Imagine mo, 200 dirhams, how much is 1 in peso? This is 3,000. Hindi mo naman kailangan magtrabaho ng 8 to 10 hours sa pagre-refer lang. Actually, meron tayong tinatawag na attraction marketing strategy. Ang kagandahan dito, yung attraction marketing strategy, ma'am, masasagot na yung mga katanungan mo. Kasi bakit? We will provide you everything. If i-share mo lang sa Facebook or sa TikTok, Instagram, YouTube mo, sa mga social media platforms mo. Kasi bakit? Provided na kasi lahat ng mga marketing materials na kailangan nyo. From posters, videos, caption, scripts, provided na yan lahat, meaning hindi na kayo problema kung ano yung ipopost nyo sa mga social media platforms nyo. In short, copy, paste, and share na lang. Di ba ma'am, nangongopya tayo nung sa school dati, tapos pinapagalitan tayo sa teacher natin. Dito ma'am, pakopyahan, pagalingan mangopya, the more malaki ang kita. Yun yung kagandahan dito. And then, not only that, ma'am, tingnan mo meron tayong isang posters, nakapost sa Facebook. Umabot siya ng 724 comments. Nag-post tayo sa TikTok ng video, umabot siya ng 831 comments. Ang daming naghaw, hindi namin kakilala. Totally stranger. Imagine mo hindi namin, actually, almost lahat dito hindi namin kakilala. Nag-start lang naman sa online, sa TikTok, sa Facebook, hanggang na-build ang community at parang naging second family na siya. Partner sa business, imagine mo provided na yan lahat, meaning hindi ka na problema talaga. But aside from the direct referral, meron pa tayong tinatawag na indirect referral. Ano ba yung indirect referral? Ma'am, ang indirect referral, kikita ka lang naman ng 3.33 dirhams. Sabi ko, 3.33? Anong gagawin ko sa 3.33? Hindi nga makabili ng shawarma eh. 3.33, imagine mo. Pero nung naisip ko, pwede na pala pang karati, pang chai, tapos parata, samusa, alam mo yun, at least solve mo yung breakfast mo. But then again, 3.33, anong dito? Anong gamit nitong 3.33? Ma'am, di ba as a businesswoman or a businessman, sir, wala naman sigurong negosyante na gustong malugi yung negosyo niya. Lahat naman siguro gustong kumita o masenso, umangat. Di ba? Uy, ma'am, walang negosyante gustong malugi. But tingnan mo sinunod yung sistema. Let's say for example, naging part ka sa business na to. Hindi ka naman mapayag na hindi kikita. Of course, sa mga kakilala mo, nirefer mo. Let's say for example, ma'am, nirefer mo ako. Let's say ako yan, nirefer mo. Ma'am, of course, kumita ka ng 200. Kasi ikaw yung nag-refer sa akin eh. Pero itong tao na yan, ako, is tinitake advantage ko yung negosyo. Meaning, sineseryoso ko talaga. Meaning, ginagawa ko yun siya. Kasi full-time ako eh. After 1 month to 2 months, umabot ng referral ko ng 50 person. Ang na-refer ko, of course, kumita ko ng tig 200 dyan. Yung 50 na tao na yan, hindi naman sila papayag na hindi sila kikita kasi negosyo din naman nila ito, di ba? Again, walang negosyanteng gustong maluwi yung business na. Of course, yung 50 tao na yan,
nag-refer sila, umabot ng 1,000 partners. After few months, after 1 year, 2 years, umabot ng 5,000 people under your organization. Ma'am, hindi mo to kakilala lahat, wala ka namang ginawa, ni maski anino nila, hindi mo sila nakita. Pero lahat ng yan, 5,000 people, lahat ng yan, meron ka pa rin kita na tag 3.33 dirhams. Imagine mo ha? Dati, binaliwala ko siya, pinatawanan ko nga siya eh. Anong gagawin ko dyan eh? Doon ko naisip yung Chinese business concept. Di balik pa piso-piso man lang yan. 1 dirham, pero pag naipon mo pala, malaking pera na pala yan. Take note, wala ka nang ginawa eh. Di maski anino ng mga tao na to, hindi mo pa nakita. Pero bakit meron ka pang kita na tag 3.33 dirhams? Compute natin ma'am. 3.33 times 5,000. Uy, magkano yan? That's 16,650 dirhams. Pesos yan. Pesos. Dirhams yan. Imagine ma, dati wala ko siya, pero na-appreciate ko nung lumaking organization ko. Nag-start ka lang naman sa isa. Nagkalat-kalat na, pero malaking pera na rin pala. So, thank you. So, aside from the indirect and the direct referral, ma'am, dito na tayo mag-create ng group natin. Dito na tayo meron kasi tayong tinatawag na sales match bonus. Of course, since binary system tayo, ang formula naman kasi ng binary system is meron tayong 1 left plus 1 right equals to money. So mag-create lang tayo ng dalawang team. So from left sales team and right sales team. Of course, ma'am, let's say for example, sir, ma'am, kahit isa lang or dalawa na kilala mo, i-refer mo lang dito. Let's say yung isa, nilagay natin dito, of course, kumita kayo ng 200 dirhams. Pwede na, 200 dirhams. Yung isa naman, nilagay natin dito, kumita ka ng 200 dirhams. So yung total income mo sa dalawang taong na i-refer mo, magkano? 400 dirhams. Not bad. Pwede na pang shawarma. Ay, ang daming shawarma yan, di ba? But then again, 400 dirhams, not bad. Pero tingnan mo, since binary system tayo, na-detect ng system, ma'am, good news, may bonus ka bang 67 dirhams. Aside sa 400 mo, 67 dirhams ka pa. Idabi itong tao na yan, di ba? Hindi naman siya papayag na hindi siya kikita. Kasi negosyante din siya eh. Of course, nag-refer siya ng 4 na tao. Isa naman nag-refer ng 6 na tao. So of course, siya naman kumita ng dito 200. Pero ikaw ma'am, meron kang 3.33. Okay na. Dito naman may 3.33 ka. But then again, since na-detect na naman ang system, may 67 dirhams ka na ulit. And then hanggang tuloy-tuloy, 67 dirhams ka, total income mo is mayroon kang additional na 335 dirhams. Actually, 2 tao lang na-refer mo, pero ang total income mo, umabot siya ng 735 dirhams. Kahit 2 lang sila. Ganun kaganda yung sistema. Di ba, sa employment, meron isang batas na hindi mo pwedeng baliin. Yung tinatawag na no work, no pay. Ang tanong, nagtrabaho ka ba dito? Hindi. Kasi siya naman ang nag-refer eh. Ito na yung trabaho mo. Nirefer mo, gagana din sila, mag-refer din sila. I mean, ang na-refer mo lang dito, isang tao lang, ay 2. Pero siya naman ang trabaho dito eh. Pero may bonus kang nagtig 67 dirhams. Sabi ko nga, kung sa employment, pinagtatrabaho niyan, pero dito sa sistema natin, pa-bonus na lang ng company. Grabe talaga. Imagine mo, minsan na pagtatrabaho ng Qatar Airways, dati hindi ko nakita ng ganitong sistema na to. But then again, anong mangyayari sa dalawang to? Reserve na yan, carry over for the next day, the next month, the next year, hindi siya nag-expire. Yun yung kagandahan dito. Pero kagandahan sa company natin, meron tayong tinatawag na 2 cycle of commission. Ang sabi dito, from your first to 10th months, meron kang bonus na 67 dirhams. Kaya puro 67 dirhams yan. Pero pag umabot ka ng 11th match, up to infinity, magiging 100 dirhams na siya. Imagine mo 100 dirhams, sa case namin, actually, majority nandito, every matching is 100 dirhams na siya. Yun yung kagandahan sa sistema na meron tayo. Sa ibang company kasi, sir, every 5th match,
ang binibigay sa ibang company is products. Sa ibang company na, pero kay Maximum 88, hindi product ang binibigay. Alam niyo kung ano? Travel points. Kung gusto mo mag-travel, ma'am, Rose, Turbo, Bob, kung gusto mo mag-travel sa ibang bansa, travel points na lang yung gagamitin mo. Yun yung namang advantage sa business na meron tayo. Kung gusto mo pang bayad ng tuition fee ng mga anak nyo na nag-aaral, pwede rin to. It's convertible kasi pang bayad ng bills, pang bili ng mga properties. Hindi siya nag-e-expire, kaya sabi ko, at least, hindi mo na magagala yung pera, personal, sa bulsa mo. Kasi, pwede naman ang palang gamitin ang travel points na to. Sabi ko, grabe talaga, no? So, aside from that, meron tayong tinatawag na uni-level bonus. Let's say, for example, ganito yung mangyayari sa structure mo. Yung isa, nilagay mo dito, pero ayaw na mag-workout. In short, tamad. May mga tao talagang ganito eh. Oo, meron talaga. Meron talaga. Gusto nang mag-start ng negosyo, pero ayaw nang i-workout. Pero sinong nakunan? Although, hindi naman nag-expire yung system natin. Baka malay mo, matauhan siya. I-workout niya pa rin along the way. Pero itong isa, hindi siya nag-workout. Pero yung isa, ma'am, eto yung iba yung mindset niya eh. Alam mo yun, gigil siya eh. Gusto niyang kumita ng malaki kasi sabi niya, hindi naman ako habang buhay magtatrabaho sa OFW, at least negosyo ko na to, galingan ko na. Kasi baka i-kick out pa ako ng amo ko, at least may pang-reserva ako. So itong isa naman, siya yung lumaki yung organization, nagtrabaho, nag-training, nag-invite, nag-seryoso sa business. Lumaki yung organization niya, start kumita siya ng malaki. Pero pag ganito yung structured mo sa labas, sa ibang company, of course, you're dead. Kasi wala kang matching dyan eh. Although one match na yan, but then again, pag ganyan, wala kang matching pag sa ibang company. But then again, sabi ng mga may-ari natin, sabi nila, don't worry, kahit ganyan yung structure mo, ikita ka pa rin. Although may kita ka ng indirect dito, but then again, ang sabi kasi, di ba lahat naman tayo consumer, di ba? Lahat naman tayo consumer, kumakain, nagkakasakit, bumili ng Panadol, bumili ng vitamin C. Alam mo yun, since consumer naman tayong lahat, ang tanong sa mga binibili ba natin sa labas, is kumikita ba tayo? Wala. Wala, di ba? Nagbigay lang tayo ng pera in exchange sa mga products na binibili natin. Pero ma'am, good news kasi dito, kay Maximum 88, kada bili nyo ng product kahit isa lang, isang coffee, supplement, gluta, vitamin C. Kung may sakit kang high blood, may PIPAR, maintenance, ay nako. Kada isang bili mo, good news kasi may kita ka pang up to 31% commission. Bumili ka lang naman eh. Bakit may kita ka pa? Yun yung kagandahan sa sistema. Let's say for example, ma'am, Rose and Bob. Nag-start ka lang sa dalawa, possible ba na aabot ng tao mo under your organization 1 to 2 years? Let's say maximum 5 years na lang. Possible bang aabot ng 1,000 people? Possible, di ba? 1,000 kasi sa amin nga, ilang months pa lang eh. 1,000 people, eh di ba consumer din naman sila katulad natin? Ang tanong, saan sila bibili? Sa labas na wala silang kita? O dito, kay Maximum 88, na kada bili nila, meron pa silang kita na up to 31%. Of course, kung ako na yung tatanungin, hindi din ako bibili. Sayang din naman eh. Di ba? So let's say for example, pang maintenance. Or let's say, bumili lang sila 250 monthly para sa pang pamilya or pang personal use nila. So, imagine mo ha, 1,000 times 250, ito yung total sales ng company. 250,000, malaki, di ba? Sales yan ng company. But di ba ang sabi dito, kung magkano ang total group sales ng company under your organization, you will have up to 31% commission. O, compute natin ha, 250,000 times 31%. O, wag na yung 31% kasi medyo bobo ako sa math eh. 10% na lang para mas madali. So, 10% ng 250,000, meron ka pa rin kita ng 25,000 dirhams. Ang tanong, anong ginawa nyo? Bumili lang naman, di ba? Kung sa labas kayo bibili, may kita ba o wala? Wala. Pero kay Maximum 88, kada bili mo, isa, dalawa, meron ka pang kita. Ganun kaganda ang sistema na meron tayo. Ma'am, kahit tayo ng pinakamala sa buong mundo, kahit 1% na lang, o meron ka pa rin 2.5 eh. Dito natin ma-appreciate ng pang-apat na steps, yung consume and share. Na habang nagko-consume tayo,
in the same thing, may kita pa tayo. Na habang nag-share tayo, in the same thing, kumikita pa rin tayo. Grabe talaga. Walang tapon dito sa Unilevel bonus. Sabi ko nga ma'am, kung may itlog, bigas, noodles lang dito na ako bibili. Kasi bakit? Kada bili mo may kita pa eh. Kasi doon talaga nangyayari pag minsan ni Peligro, di ba? Pag paubos na yung sahod, may itlog, sardinas, noodles. Alam mo yun? So at least, habang bumibili ka, may kita ka pa. That's the power of Unilevel bonus. And then, second but not the least, second to the last, is what we call the fast track bonus. Ito yung paborito ng karamihan. Baka magustuhan mo ito ma'am. Kasi bakit? Ang requirements na lang naman, para ma-hit mo yung fast track bonus, is makapag-refer ka lang ng 4 na tao. Makapag-refer ka lang ng 4 in 1 month. Actually, isang araw nga lang yun. Karamihan, kahapon, ilan yung pumasok? 12 na tao pumasok in 1 day. All-in pa yun, di ba? Grabe, grabe. Na-amaze ako. Abu Dhabi. 4 lang in 1 month. So, pag ma-hit mo yung 4 na in 1 month, meron kang 1,000 dirhams commission coming from the direct referral, sales match bonus, and then also you will be having a free products worth 1,100 dirhams. Free na po yan. Pag maka-8 ka, times 2 mo siya. Times 2 mo rin to. Ang nangyayari sa akin for 1 month, naka-refer ako ng 16 person in 1 month. Nanggaling sa TikTok, sa Facebook, totally stranger, yung hindi ko kakilala, pumunta lang dito sa office, nag-inquire, na-explain yung business na gustuhan, kasi sabi niya, sabi nila, matagal na akong OFW, pero minsan hindi pa ako nakapag-start ng negosyo. At least, this 2025, masimulan ko siya. Di ba? 16 person in 1 month, times 200, magkano yun? May free products ka pa. So meaning talaga dito, the more you share, the more commissions you will get. The more you refer, the more commissions you will get. Plus, the more free products you will get also. And then last but not the least, is we have what we call the part owner bonus. Ma'am, sir, kahit hindi kayo may-ari ng company, meron pa kayong, posible kayong mabibigyan ng part owner bonus or profit sharing every year. Kasi bakit? Pag pumasok ka dito sa top 1 to 20 distributors, ma'am, di ba pagpasok nyo dito, sir, may nakita yung mga pictures dyan sa wall, di ba? Hindi yun mga patay, mama. Yun yung mga taong, alam mo yun, sineryoso, kinalingan, trabaho. Kasi ayaw nilang magtrabaho, magbuhay sa OFW. Ginalingan nila. Kasi bakit? Ang sabi kasi ng company natin, kung magkano ang total net profit for 1 year, kukunin yung 10%. Kukunin yung 10% ang nangyari is umabot ng 200 million ang netto or net profit ng company for 1 year. Di ba kukunin yung 10% that? Kukunin yung 10%. O magkano yung 10% ng 200 million? Merong 20 million, di ba? Ang laki yan. Di ba ang sabi, yung 20 million na yan, kasi galing yan sa 10% ng neto eh. Yung 20 million na yan, pag pumasok tayo sa top 1 to 20, yung 20 million na yan, ipamibigay yan sa mga taong pumasok sa top 1 to 20. Hindi ka may-ari ng company, pero binibigyan ka ng pa-bonus or profit sharing ng company. Ma'am, hindi ka naman papasok dito sa top 1 to 20 kung hindi ka kumita ng malaki personally. Actually, pa-bonus na lang to eh. Di ba? And kagandahan dito, yung picture mo malalagay sa lahat ng branches ni Maximum 88 worldwide at yung picture mo malalagay sa magazine at sa website ng company. Meaning, credible enough ka na at respetado at kilalang-kilala ka na sa lahat ng mga distributors ng kumpanya. And take note, for the first time, for the record dito sa UAE, merong isang nakapasok na top 15. Imagine mo, babae pa siya, which is si Christine. Grabe! Na-amaze ako sa babaeng to. Kasi bakit? Yes. Nangihina ako. Imagine mo ha, hindi naman siya full-time dito. Nag-work siya sa Kaladari as an admin officer. But then again, sabi niya, anong gagawin ko sa mga extra time ko?
Sabi niya, sumasakit na yung mata ko, kakascroll sa Facebook, sa TikTok, pero hindi naman siya kumikita ng extra. At least ngayon, napapakinabangan na siya. Imagine mo, sa pagmamaximize lang sa oras or extra time niya, at namamaximize yung social media, hindi ko maisip na papasok pala siya sa top 1 to 20. Kasi sabi niya, whatever it takes, gagawin ko to, negosyo ko to, galingon ko na. Kasi hindi ko naman kontrolado ang trabaho ko. Anytime pwede akong i-kick out sa boss ko, at least, wino-work out ko talaga siya. Grabe, kaya na-amaze ako sa babae na to. Ma'am, wala talaga imposible pag gugustuhin natin, di ba? Basta gugustuhin talaga ng mga tao. Posible talaga. Imagine mo, ma, makwento ka lang. Di ba yung mga taong iba yung intention? Mga bad people, rapist. Di ba? Di ba ang purpose nila is makapang-rape? Masama yun, di ba? Pero nagagawa pa rin nila. Pero imagine mo, ano bang purpose natin sa as OFW? Para mabigyan ng magandang buhay, kinabukasan yung pamilya natin. Pero bakit ang hirap pa rin gawin? Pero samantalang yung rapist sa labas, bakit nila nagagawa? Kaya sabi ko, magdidepende pa rin yan kung gaano kagigil at gaano kalaki or kaganda yung mindset mo. So, lahat ng meron tayo ngayon, that was the decision natin noon. But, ang kagandahan dito, hindi ko lang, actually tapos na ako. But hopefully naintindihan yung business kasi ito talaga nakapagpabago ng buhay namin talaga. But then again, hindi naman ako papayag na hindi lang ako mag-talk mag-isa dito. Kasi hindi naman namin to mararating kung hindi naman dahil sa isang tao. Kasi meron talang mag-guide sa'yo. We are just a guidance, pero ikaw pa rin ang magdidictate sa gusto kong tahakin na daan. So, gusto ko lang ipakilala sa inyo, kasi when we started this kind of business, siya talagang nag-guide sa amin. Although he's the founder, this organization, at kinakadi niya talaga kami. Well, hindi namin mararating kung anong mga sitwasyon or posisyon namin ngayon kung hindi dahil sa tao na to. And then, he's been working here. Actually, hindi siya nag-work dito. Tambay siya, walang trabaho, pero full-time siya sa negosyo. Meron siyang mga business sa Pilipinas, properties. But then again, siya talaga, grabe, na-amaze ako. Kasi kung babae lang ako, for sure, jujuwain ko siya. Kasi bakit? Imagine mo, kada salita niya, nare-record ko talaga kasi iba talagang bagsak niya. Pero yan, meron ka lang taong gano'n, di ba? And then, grabe. Ang dami ng mga sakripisyo ng taong na to. Marami nang natulungan, pero minsan inaabuso na talaga. Kasi alam mo, pag medyo mas mabait na tao ka, minsan inauuso ka pa. Yun namang masakit na rin. Pero the good thing, kahit anumang binigay nila sa'yo or ginawa nila sa'yo, si Lord pa rin ang nagbibigay. Or nag-give back ng kagandahan. Kasi ang purpose naman niya is matulungan yung mga tao. But then again, pakilala ko lang siya. 11 years na dito, engineer siya by profession, pero ginibat yung career niya para mag full-time sa business. He's the coach, mentor, at nag-guide the whole organization dito sa UAE, sa Maximum 88. Again, pakilala ko lang sa inyo, ang coach, mentor ng Maximum 88, Coach Jeff Paule. Pwede daw, pwede. Pwedeng juwain. Guys, palapakan naman natin Mr. Color pwede mo makita ang mga kamay ng first time? Magaling. 1, 2, 3, 4. Okay lang ka ba guys? Palapakan naman natin mga first time. In behalf of M88, thank you very much for visiting our office, for giving us a chance to understand, to see, to analyze, and to assess kung anong ginagawa namin dito. But one thing I can assure you, kapag naintindihan niyo talaga yung pinaka-root ng business na to, you will never go wrong into this kind of business. Hindi ka lalabas ng office na to na hindi ka involved.
Sa mga hindi po nakakilala, I'm Jeffrey Paula. Yes, I'm a graduate of ECE, Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering. I work in the telecommunication before po ako na-involved sa ganito. Kaya lang gusto ko pong malaman personally sa mga invites, ano po bang assessment nyo sa ganitong klaseng negosyo? Ma'am, first time o na-involved na before? Na-involved na before. So, ibig sabihin, hindi na bago sa ito. In short, dati ka ng positive sa ganito. O may bad experience ka? Sa ibang company? So, first time dito. Ikaw, ma'am, first time o na-involved na before? Na-involved na rin before. Sino bang, sir, first time na-involved na dati? First time. Wala pang na-involved na company before? Pero dito, Oo, first time 1 mo na hour. siya nakita. Madam, Sakto 1 hour. first Kasi time din. may oras. Ano pong assessment mo Kasama sa ni Kay ganito? Julius. Okay ba sa inyo? Or anong assessment mo, ma'am? Kasi ano yun parang yung nanay yung direct selling, Okay. yung referral, parang hirap. Parang mahirap. Okay. Karapatan ni ma'am yon kasi yun yung idea niya. Okay, ma'am, ikaw, parehas din ba o iba naman ang nakikita mo sa kanya? Challenging naman sa'yo. Pero positive sa'yo. Challenging lang. Si ma'am, okay naman sana. Mahirap lang talaga yung direct selling tsaka yung mag-invite. Okay. Ma'am, ikaw naman. Ikaw ba yung Kapampangan? Ang Kapampangan, mabubuo kayo. Anong tingin mo dito, ma'am? Okay, okay sa'yo. At least, kay ma'am, okay. Sir, anong assessment mo sa ganito, sir? Huwag mo isipin nandiyan si Julius. Huwag mo isipin na nandiyan siya. Hindi magpapakapatayan pag hindi ka sumali. Basta kailangan ko lang malaman yung totoo. Sir, anong assessment mo sa ganito, sir? Okay naman, pero... Yun gusto ko marinig sa yung pero. Okay naman, pero it takes a lot of effort. It takes a lot of effort. Pero okay naman sana. Okay naman. Okay. Bakit ko tinatanong? Because when I was invited way back then, negative talaga ako. Ayoko talaga. For 3 major reasons. Number 1, trauma. Biktima ako sa ng pyramid scam. Feeling ko lahat ng ganitong industry, lahat ng ganitong kumpanya, pare-parehas lang. Kaya pag may nag-aalok sa akin, ang una kong tanong, may money involved ba? Kapag may money involved, nagpapalpitate na ako dyan. Kabado na ako, step back na ako dyan. Kasi bakit? Nabiktima na ako eh. Sabi nga nila, pag naloko ka minsan, hindi mo kasalanan. Nagtiwala ka eh. Pero pag naloko ka ng pangalawang beses, malaking katangahan na daw yun. Ayoko naman matawag ng ganon. So, nandun yung takot ko. Pangalawa, hindi ko linya, hindi ko forte. Because at that time, I'm already working as a project engineer. Let's face it guys, if you have a decent job, and if you have a good educational background, let's face it, yung pride nandun. Parang feeling ko, ma'am, hindi ako nag-aral ng 18 years para magbenta-benta, para mag-recruit-recruit. Hindi katulad yung mga kababaihan. Pag-usapan yung pampaganda, pampakinis, pampaputi, pampasexy, pampabata, normal eh. Pero sir, may gluta ka ba dyan? Medyo awkward eh, pagka lalaki, di ba? Engineer. May lotion ka? Parang ano, di ba? Parang ang hirap. Siya, I ka ba o sige? ECE ako. Tapos pag-uusapan namin beauty products. Hindi pa ngayon. Parang mali. So it's really hard for us to accept that idea. So, ayoko siya kasi nga, hindi ko linya, hindi ko forte. And pangatlong issue ko, oras. Pampanga ka, di ba? Kayo, ma'am. Sambales, congratulations, ikaw. Rizal and Mindanao. Bakit ko tinatanong ko saan kayo? Because taga-Bataan po ako. Balangan. Pero ang project ko is Sambales. Digital. Yun yung hawak ko. So I need to travel at least 2 to 3 hours. Huwag lang akong aabutan ng party time ng Olongapo. Kasi pag naipit ako doon, extra 1 to 2 hours pa. Ang layo. Alam niyo naman sa probinsya, pag tugtong ng alas 6, alas 7, alas 8, ang tao nasa bahay na. It's either kumakain, patulog, o tulog na. Tama po ba? Sabi ko, kung sakaling legit siya, ano bang oras ang ibibigay ko at sino bang kakausapin ko? In short, I got all the reason not to do it. But I have to be honest.
Curious po ako. Kasi ang buong katotohanan, sir, gusto ko talagang yumaman. Yan ang buong katotohanan at hindi ko kakahiya yan. Gusto ko talagang yumaman. Ang problema, sir, hindi ko alam paano. Which ako, naniniwala ako, if not all, but most OFW, kaya nag-abroad yan, gustong yumaman yan. Tama. Agree? Agree. Kasi kung ang habol mo trabaho lang, may trabaho sa Pilipinas. Kung ang habol mo pera lang, may pera sa Pilipinas. Pero kaya ka nag-abroad kasi gusto mong kumita ng mas malaki compare sa kinikita mo sa Pilipinas. Tama, mali? Tama. Kasi hindi man lahat, but majority ng pangarap natin, pangit man pakinggan ha, but majority ng pangarap natin, konektado sa Pera. kaya nag-abroad. Bakit? Kasi wala tayong access sa mundo ng pagninegosyo because we are not raised by our family sa mundo ng negosyo. We are raised by our parents sa mundo ng ano. Anak, mag-aral ka mabuti, wala ka may papamana sa'yo. Edukasyon lang. Nang sa ganon, pag ikaw nakagraduate, kapag apply ng trabaho, makatulong sa pamilya. Paano yan? 1 hour na din. Yes. Baka nga kayo mismo, yan ang sinasabi niyo sa mga anak niyo ngayon. Correct. Yay. May biro pa, anak, huwag ka muna mag-boyfriend, huwag ka muna mag-asawa. Kung gusto mo, anak, pag-akyat mo ng stage, pagbaba mo, mag-asawa ka na, walang problema, basta importante na kapag tapos ka. Kaya, nagtrabaho tayo. Actually, we are taught by the school system na maging best na employee sa labas. But please do not get me wrong. Ako, I will be forever thankful sa education system because somehow doon na build, matrain yung character ko for whatever person I am right now. Napansin niyo ba kung nag-aral tayo, di ba? Sunod-sunod yung exam, sunod-sunod yung thesis, defense, OJT, sabay-sabay.